beloved, Boss Mike Cervera. At maaari raw itong magamit sa Ito mga kababayan, andali impeachment trial. Dali. May bagong alegasyon May bagong aligasyon. Sino? Sino ang may bagong aligasyon? Oo, pasok. Pasok. Ito na. May bagong alegasyon ang vlogger na si Pebbles Cunanan at maaari raw itong magamit sa impeachment trial ng pangalawang Pangulo. Nako, ano yan mga kababayan? Ano ho yan sa tingin ninyo? Yaang pwedeng gamitin na aligasyon daw. Oh, eto na. Ulit, ano kaya to mga kababayan? Alamin natin. May bagong alegasyon ang vlogger na si Pebbles Cunanan at maaari raw itong magamit sa impeachment trial ng pangalawang Pangulo. Oh. Ang detalye sa agenda report ni Zandro Ochona. Nako. Pesos, nakasobre 15,000. Ang nag-abot staff ng OBP. Halaka mga kababayan, ito po pala yun. Oo. Yung po bang mga kababayan o allowance daw 15K nakasobre na inabot daw po ng staff ni Sara Duterte na ngayong mga kababayan bawal pala yan. Bawal na bawal po ang magbigay ng allowance ng kung sino-sino na hindi naman po empleyado ng kanyang opisina. Nako, patay na mga kababayan to si Sara. Lalong pagtitibayin nito, daming ini-expose ni Pebbles Talakera, ano po? Oh, pasok! Allowance daw, pinabibigay. Ikinagulat ng Kita isa nyo, Sandro Ochona. Pesos, nakasobre 15,000. Ang nag-abot staff ng OBP. Sa allowance daw, pinabibigay. ikinagulat allowance mga kababayan. Oo, 15K daw. Naku, Diyos ko po. Sara, bakit naman? Sana lahat na lang ng Pilipino binigyan mo para walang masabi. Baka kumampi pa sa'yo. Ano po mga kababayan? Baka kumampi pa sa'yo. At ito na nga mga kababayan, ikinagulat po ng mga kongresista, ito nga, nasambid. Oo, nang hindi sinasadya ni Pebbles Talakera. Nako, mga kababayan, ano yan? Bakit? Ikinagulat ng mga pasok. Allowance daw, pinabibigay. Ikinagulat ng isa sa mga House Prosecution Panel ang alegasyon na ito ni Pebbles Talakera. Matatandaan sa serye ng investigasyon ng Committee on Good Government and Public Accountability, isa si Yusek Gloria Mercado ang Yan, mga kababayan, ito, nagpatotoo rin to. Si Yusek Mercado po, ito po yung nag-expose naman ng 50,000 a month na binibigay na mga kababayan. Nahiwalay po doon sa sweldo. Bawal din po ito. Ito na yung nagpatotoo. Di po ba't nag-live pa nga si Sara noon? Ano sabi ni Sara? Walang ebidensya kung ano-ano pinaratang dito. Natandaan nyo po yon? Ang daming pinaratang dito na ito daw yung yung nagnanakaw sa opisina niya pero wala pong ebidensya. Ang ipinakita po, mga kababayan, ay yung bidding na na hindi naman natuloy. Parang ganon. Sige, tuloy. sabi na nakatanggap rin siya ng sobre. Bagay na posible raw na pinagdalhan ng mahigit 600 milyong pisong confidential funds ng OVP at DepEd sa ilalim ng pamumuno ni Duterte. Nako, Diyos ko, basta Duterte, alam nyo na. Yung from the OVP, it's the first time that I heard of it. But if it is true, and if the vlogger would execute siguro an affidavit attesting to the fact that maybe it might be included in one of the articles of impeachment. Kung totoo yan, totoo po yan mga kababayan. Kasi po, ito mga kababayan, nag-usap po kami ni Meme Pebbles dyan at natanong ko nga po. Sabi ko, sino nakakatanggap? Ba't hindi namin alam? Sabi niya, hindi nyo talaga alam. Hindi naman kayo nandoon sa, sa kabila Nasa kabila kayo. Kay Pangulong Bongbong kayo. Kami na kay Duterte noon marami daw po. Mga kababayan ayon po kay Meme Pebbles po, napakarami daw po nilang tumatanggap ng allowance galing po sa opisina ni BP Sara na dumadaan po sa staff niya. Nako, mga kababayan, eto nang sinasabi ko, mayayari lalo si Sara dito. Yan po, totoo po yan mga kababayan. Kay Pebbles mismo, kay Meme Pebbles mismo galing na nagtatanggapan po itong mga vlogger.
ito daw pong di umano yung mga vlogger na nagtatanggol sa mga Duterte ay tumatanggap daw po ng sobre-sobreng may laman ng pera. Ano po, mga kababayan, yung isa pa nga nagtatanungan sila kasi daw po minsan wala. Baka daw ho binubulsa nung isa. Nako, alam nyo, sila talaga. Sabi nga ni Meme Pebbles sabi niya, alam mo, kaya umalis ako doon. Ang sasama ng ugali nila. Biruin mo, magkakampi kami dapat, pero sila naglalaglagan. Ganun po, saan? Sa grupo daw nila, nagkakaroon ng inggitan. Tapos kapag kaayaw ka na, pagka may masama loob sa'yo na kasama nila, ilalaglag ka. May ibang-iba naman po sa atin, walang ganun, walang laglagan. Di po ba? Walang siraan. Ganon, di ba? Oo, mga kababayan Sa atin wala namang ilalaglag. Siraan pwede, meron, di ba? Ganon po nangyayari. Sa kanila po, ganon daw po. Isa nga po dyan yung, hindi ko nababanggitin yung pangalan, gusto ko, live po ito, Edmond na Sumalde. Gusto ko, mga kababayan, ay manggaling mismo sa bunganga ni Pebbles kung sino yung mga yon. Kasi po, mga kababayan, naku, kilala nyo tong mga ito. Kilala nyo. Oo. Eto na, dadagdagan ko na yung isa. Ha? Eto, si Sas po, nabanggit din na tumatanggap din ng allowance. Kaya pala halos magpakamatay na sila dyan kasi nga may pera na natatanggap sila. Kita nyo mga kababayan, yung bang binibintang sa atin, sa kanila pala, nangyayari. Grabe. Ang dami daw po nilang tumatanggap dyan sa opisina. Ni BP Sara. Sabi ho, ni Pebbles Talakera. Hindi lang po siya. Marami sila. Nako, yan. Abangan natin. Oo, abangan natin yan. Tuloy. Hindi kasama ang bagong aligasyon sa affidavit ni Pebbles nang humarap siya sa House Tri-Committee ng Hindi niya nabanggit, mga kababayan, na tumatanggap sila ng pera. Iba kasi yung in-expose niya. Ang in-expose niya, yung pinagmulan lang ng polvoron video kung sino mga pasimunot mastermind. At tinuro nga ho, sino? Si Harry Roque, kung inyong matatandaan. Ano po? Ngayon, mga kababayan, eto na. Eto na, mga kababayan. Diyos ko. Hindi niya akalain na gagamitin, pwede palang gamitin yung sinabi niya na tumatanggap sila ng pera. Sabi ko, Meme, hindi mo ba alam na may kaso yan? Hindi ko alam. Hala ka, paano yan? Hindi niya alam, nasambit niya lang. Patay. Eto na mga kababayan. Problema na naman ng mga vlogger nila yan. Kita nyo? No? Laglagan na ito. Kaya pala itong si Meme Pebbles, sabi niya, marami kong alam sa inyo. Tigilan nyo ko. Pagka hindi nyo ko tinigilan, nako, lahat na, sasabihin ko. Dapat nga mga kababayan, sabihin niya na, no? Grabe. Saan kaya nanggagaling yung pera? Magkano sweldo ng Magkano sweldo ng opisina ni BP Sara po? Mga kababayan. Magkano lang sweldo? Kung ang daming vlogger yung binibigyan. Mga kababayan, tignan ninyo, meron pa nga daw ho yung ibang mga vlogger nila. Kapag ka daw ho pumupunta ng ibang bansa o ibang lugar, mga kababayan, abay nakaano po sila, business class. Ay, grabe. At sagot daw po, di umano, ni Sara Duterte. Yung pamasahe. May budget, mga kababayan. Pag sumasama daw po yung mga vlogger. At yung iba nagtatampo pa. Bakit daw po, mga kababayan? Jax Demolay. Bakit? Kasi daw po, yung iba, sariling pamasahe. Kaya ang upuan, economy. Kaya sila, mga kababayan, ito na. Iba-iba ang pagtingin daw sa kanila. Hindi pantay-pantay. Alam nyo mga kababayan, ito yung sinasabi ni Maharlika na ang pagsuporta daw nila ay, ito daw po, ay kusang loob. Ngayon mga kababayan, sabi ko, si Maharlika ba walang natatanggap na bayad? Naku, huwag ka maniwala dyan, nak. Meron. Naku. Subukan niya, huwag niya akong tigilan. Pansinin mo ngayon, kumalma siya.
Nako, bakit di mo pa sabihin? Antay ka lang, akong bahala. Oo, magpapa-interview ako. Sa'yo ko sasabihin lahat yan sa channel mo. Eto na, mga kababayan. Magkakalaglagan na itong mga ito. Maniwala kayo. Laglagan na po sila. Ito, tuloy. Talakayin sa investigasyon ng fake news ang Polvoron video. Nakaw. Isa si Flores na naatasan na tumayong prosecutor para sa Article 6 ng impeachment o yung may kaugnayan sa mga destabilization, sedition at insurrection na aligasyon laban kay Duterte. Syempre. Alam nyo mga kababayan, kapag ka nagbabayad ka para siraan ng Pangulo, ano tawag po doon? 'Di ba? Sedition na rin 'yun. Oo, kasi nagbabayad ka para pabagsakin yung gobyerno. Siraan nila. Di po ba, mga kababayan? Nako, etong mga ito, mga kababayan, maglalaglagan na ito. Kaya siguro, mga kababayan, si Banat Bay, binibira na si Sara. Binibira na si Sara, mga kababayan. Binibira na, kinukontra na po ni Banat Bay yung mga desisyon ni Sara Duterte. Opo, Ngayon po mga kababayan, si Banat Bay ay kinukontra na ho yung mga desisyon ni Sara Duterte. Patay. Sino na ngayon ang susundin ba talaga? Mga kababayan, sino na? Tandaan nyo yan Sino na? Tuloy. Kailangan patunayan ng OVP kung legal ba ang pagbibigay nila ng bayad sa vloggers at siguruhin hindi ito ibinigay para siraan ang Pangulo. Yan na nga. Ano bang ginagawa ng mga vloggers nila? Anong hindi siraan? Mga kababayan, ang liwaliwanag naman. Lahat ng mga vlogger nila walang ibang ginawa kundi siraan ng siraan ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Di po ba? Mga kababayan, yun po yan. Nako, ito, malaking problema. Malaking problema po ito nila. Oo, kaya ba siguro, Kaya ba siguro mga kababayan, nanaginip tayo na may makukulong? Hello? Hindi, mag-ayos kayo. Mag-out tayo ng 12. Sige na, naka-live ako. Yun, no? Di ba, mga kababayan, nakuha nyo po ba? Tuloy. It's gonna be a very serious allegation, right? Public funds were used. Seryosong aligasyon pala yan. Kaso binabaliwala lang ni Meme Pebbles yan. Maniwala kayo, wala sa loob niya na yan pala ay seryosong aligasyon. Yung nagbibigay si BP Sara daw di umano ng allowance sa mga vlogger. Nako po, patay na. Tuloy. To destroy the reputation of the sitting president. So, ako, Yun na nga, sinisira na yung reputasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Di pa ba kayo nagtataka niyan? if there is any truth to that allegation, those are very serious allegations. Sa ngayon, wala pang update kaugnay sa paghahanda ng House Prosecution Panel para sa impeachment ni VP Sara. Seryoso daw po mga kababayan na na aligasyon. Ito nga sinabi ni Meme Pebbles. Grabe no, puro pasabog. Puro pasabog po yung mga lumalabas sa bibig ni Meme Pebbles. Grabe. Ibang klase mga kababayan, kayo po, ano masasabi nyo dyan? Our beloved Boss Mike Cervera.